Dali po. Next, magpapakilala po muna ako. So, we met Herbalife 2014 and ang background ko po, isa po akong internee sa pulmonary critical care. So, as a life of a doctor, medyo stressful din po yan. And dahil po dun sa nature ng aking schedule, hindi rin ako nakakakain ng tama sa oras or minsan sobrang nagpapagutom ako kaya when the time na meron na akong chance kumain, so to the max talaga. And dahil dyan, dun sa nature nga nung work ko, ayan, lumaki ako ng ganyan and medyo hindi naging maganda yung aking pakiramdam. And buti na lang along the way, nakita namin, aba may solution pala. And we found it through Herbalife na pwede pa lang, despite your hectic and your busy schedule, pwede ka pa rin makakain on time, pwede ka pa rin makakain ng healthy, may healthy option ka, and hindi na lang yung basta-basta kung ano na lang yung makita mo. And busog ka pa, and napakagaang sa pakiramdam. And nung na-meet namin itong company na ito, alam nyo, so excited ako kasi napaka meticulous yung in terms of quality ng products na tinitake natin and napakarami pang technology and development ang ginagawa nila to serve yung ating health. And true enough, na dahil dyan, nag-loss ako ng 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. And sabi ko nga ito na siguro ang tatangkilikin namin as a healthy meal, no? Hanggang habang buhay, kumbaga, tinitake din na aking pa. So, enough of me. So, ngayon, proceed na tayo, no? Sa pinakakaabangan natin na topic. So, pag sinabi nating hyperacidity, or sa Tagalog ay parang sinisikmura. So ano ba ang simpleng definition yan? So ang hyperacidity po, ito po yung instance o pagkakataon na kung saan yung gastric acid na present or yung ginagawa ng ating stomach or yung ating tiyan ay tumataas ang level at yung pagtaas ng level nito ay may kaakibat na discomfort, nagbibigay sa atin ng symptoms. So enough yung level niya para magkaroon tayo ng simptomas na hindi usual, no? At minsan talagang iniinda natin. Okay? So yun po yung simpleng definition natin. So ano nga bang dahilan? Kasi marami pong dahilan yan pero tayo minsan, syempre, hindi natin alam ano nga ba yung nagdudulot, bakit mas lumalala siya or pabalik-balik. So, number one, tandaan niyo po ito. Ah, ang diet po ay may say when it comes to hyperactivity. So kung tayo yung tao na mahilig sa maanghang, mamantika, o yung mga acidic na pagkain or inumin, ako, number one factor po yan. Kaya kung meron na kayong ganong sensation at ito pa yung mga klase ng food na kinakain ninyo, iwas-iwas na po tayo dyan. Pangalawa, yung sinasabi na overeating. So ito yung mga nag-diet, no? Or nagbabawas ng timbang, for a while hindi sila kakain. Tapos eventually, pag nakakuha sila ng pagkakataon, or this is the chance na kumain na sila, so nag-overeat sila. So, ang tendency, pag nag-overeat sila, masyado pong napapwersa yung tiyan and nag-e-extend or nababanat ng gusto yung stomach at ito po yung nagtutulak, no? Eventually para yung acid sa tiyan ay gumalaw, no? Pataas. Pangatlo po yung overweight. So, issue rin po ito dun sa mga wala sa mga ideal weight o yung mga sobrang bigat po ang timbang dahil ang excessive weight, yun nga po, ini-increase po niya, mas mai-increase po niya yung abdominal pressure and ipopwersa po niya or ide-direct niya yung acid, no? Pataas. So, kaya minsan nararamdaman natin dito yan. Fourth is yung lifestyle. So, kung ikaw po yung tao na unhealthy, sabihin na natin yung lifestyle, naninigarilyo, malakas uminom ng alcohol at stress, nako factor din po yan. Kasi ang paninigarilyo,
sinasabi, nire-relax po niya yung chemical doon, nire-relax niya yung pintuan sa kung saan dumadaan yung acid. So kung nakabukas po yun, ang tendency, papanik sila. And yung alcohol, ganun din. And syempre, yung hormone level natin sa stress, may effect din po yan. Sa medications naman, particularly, yan, dinidikit nila ang regular na pag-inom ng mga gamot na ito like aspirin or ibuprofen. Kaya minsan yung mga sinisikmura, kung hindi naman kailangan, hindi necessary, iniiwasan nila ang mga pasyente na uminom ng ganitong mga klaseng gamot. Issue rin po ang hyperacidity sa mga buntis dahil sa mga hormonal changes o yung pressure kasi lumalaki na si baby. So again, natutulak, no? Or nagkakaroon ng pressure para maitulak yung acid pataas. So ito po yung iba-ibang factors. And ito rin po yung gagawa natin ng solusyon na kaya itong mga factors dito. So, kailan masasabi? Ano ba ang usual symptoms? Actually, iba-iba. No? Number one, so when it comes dun sa chest, yung heartburn na tinatawag, yung feeling nila parang merong mainit or may nasusunog or may umaapoy doon. Ganun nila dinescribe sa dibdib nila. Yun po yung heartburn na tinatawag. At ba't nagkakaganon? Kasi nga po, yung acid, yung gastric acid mula sa tiyan, pumapanik po doon sa dibdib. Minsan nagbibigay din sila ng chest pain, yung makirot na yung iba, inaakala nila, naku, related ba ito sa puso o baka mamaya naka-heart attack na ako. Pero actually, it's a milder form pala, which is yun nga pala, hyperacidity lang. Yung iba naman, ang symptoms nandito po sa lalamunan. So regurgitation, ibig sabihin nila, parang may bumabalik, no? Parang nandito lang na pag lumulunok ka, parang may pabalik-balik na fluid na nararamdaman. Yung iba, para kung feeling nila ay namamaos sila. So bakit po sila namamaos? Kasi nga po yung acid, yung gastric acid, tinatamaan po yung voice box or yung responsable kung ba tayo may boses. So medyo dahil acid, so nai-irritate po yung voice box, nawawalan sila ng boses. Meron din po yung feeling nila pag lumulunok sila parang may bukol. Kaya minsan kakapain nila, akala nila thyroid pero wala naman. Pero acid pala, no? Kasi nga hindi naman nagbibigay ng bukol yung acid na nandiyan na present. At yung iba dahil nga kung na-expose po ang lalamunan sa acid, namamaga po yung lalamunan, hirap din po sila na magtunok na akala naman ng iba, tonsillitis na. Pero pag tinignan yung tonsils, wala naman. So yun po. Yung iba naman po, dahil nga nai-irritate po dito, ubo sila ng ubo. So ang gagawin nila, mag-antibiotic sila, hindi naman po kailangan. Ang kailangan lang po ay kontrolin yung acidity dito sa area na yon na nanggagaling sa tiyan. Okay. Paano naman kung hindi natin nagamot ng maayos or napabayaan natin? So anong po pwedeng mangyari? Siyempre, pag na-expose po, so nakikita niyo po dito sa kaliwa, yung acid na mula sa tiyan, pwede po yan pumanik doon hanggang doon sa bibig. And habang dinadaanan niya po yan, so nakikita niyo yung esophagus, hanggang doon sa taas, yung larynx. So kung esophagus, firme po siyang na-expose doon sa acid, mag-i-inflame po yun. Yun yung tinatawag na esophagitis, namamaga na. And kung tumaas pa po siya, yun po yung nawawala na ng boses, yun na yung laryngitis na tinatawag. Kasi umabot na po, ganun na kalayo yung trinavel ng gastric acid. Yung iba naman po, dahil nga po, galing sa sikmura, yung acid, tapos nagkamali ng lunok, no, nasa mid or napunta sa baga, it can lead to respiratory infections like pneumonia. And alam naman po natin, ang tummy, madumi po yan, lilipat po siya dun sa baga na medyo sterile or malinis na dapat wala talagang present ng mikrobyo mula dun sa tummy, it can lead to, yun nga po, inasabi natin, infection of the lungs, which is
Particularly, pwedeng isa sa factor kung bakit magkakanya yan. Ano pa? Siyempre, kung may nararamdaman po yung tao, yung hindi mapakali na ano ba to, sa puso ba to, or sa ano to, bakit ganito, nawawala yung boses ko, it can lead to sleep disturbances kasi ano kay, nag-worry ka what's wrong with you? And hindi ka rin makafocus sa kung dapat gawin, kung anong dapat gawin. Next po, yun nga po, if left untreated, yung iba akala nila may TB na yata sila kasi ang tagal-tagal na ng ubo nila, lahat ng antibiotic na inom nila, pero hindi nawawala. Ano pa? Kung meron po na paulit-ulit, no, na na pagka-expose nung esophagus o yung daanan ng pagkain doon sa gastric acid, in some instances, in rare cases, isa po ito sa factor which can lead to esophageal cancer na tinatawag. Okay. So, ano naman po ang pwede natin magagawin? So tayo as a coach or tayo na mas maalam tayo when it comes to nutrition kasi nakikinig tayo ng ating VNC, nakinig tayo ng topic natin ngayon. Number one, anong pwede nating magagawa? Una, i-achieve na po natin ang ating ideal weight. Bakit? Nabanggit ko po kanina, ang additional weight will give additional pressure po sa ating tummy para maging mas acidic tayo. So isa po iyon sa factor. Pangalawa, iwasan po natin yung mga triggers. So ayan po, nakikita nyo ang mga carbonated drinks, ang alak, ang sigarilyo, particularly yung mga maanghang. So kung kumain ka na maanghang, na fatty pa, minum ka pa ng soft drinks at nag-siesta ka pa with an alak at nanigarilyo ka, nako, patong-patong na yun. It can further produce symptoms po na mas hindi natin magugustuhan. Okay, ano pa? Eat smaller meals. So, hindi naman po ganyan kaliit, no? So, sinasabi lang, kumbaga, small frequent. So, wag natin biglain, wag natin puwersahin para hindi po nabibigla yung ating stomach, yung ating tiyan. Kasi kung marami po tayong kinain, ang tendency, nagpo-produce din po siya ng maraming gastric acid para po lusawin. Kumbaga, babagayan niya para malusaw niya agad at para hindi mabanat ng gusto, madisten yung ating tummy. So, magdo-double time siya to produce a large amount of acid. So, ang sikreto, konti-konti lang to kahit frequent. Okay? Ito pang susunod. So, kung meron po sa atin, mahilig kumain, after kumain, nahihiga. Kahit hindi natutulog, mas kapante sila, nahihiga. Nako, wag niyo pong gagawin yan. Kasi, kagaya po na nabingkit ko, kapag tayo po kumain at naramdaman na ng ating tiyan na ito na, papadating na yung pagkain, ang tendency or nabanat na yung sikmura, ang tendency magpo-produce po siya ng gastric acid sa tiyan. At pag nag-produce po siya ng mas maraming gastric acid than usual, at kung tayo po ay hihiga, ang tendency po, papanik po yun mula sa tiyan, bababa po yun doon sa tiyan kasi nakaano po siya nakababa eh. So parang yung bote ng mineral water, pag inihiga mo, susunod yung tubig. So there's a tendency na pwede po siyang pumanik po dito. Okay? Kaya after eating, sinasabi, at least 1 to 2 hours bago tayo mag-lie down. Okay, wag po tayong hihiga agad. Kaya, ano pwedeng gawin? Kung talagang inaantok na kayo at as 1 to 2 hours na at talagang may symptoms kayo at sinabi na sa inyo na okay, magagamot ka po kasi may hyperacidity ka, makakatulong din kung matutulog tayo ng mas mataas than usual. Instead na isang unan, we can do dalawa or mas elevate natin yung ating ulunan. Okay? Ano pa? Nasabi ko kanina na stress is one factor kung bakit nagkakaroon ng hyperacidity. So, we have to manage our stress ng paano. Okay, we can listen to music, mag-engage tayo sa therapy, engage ourselves with exercise. So, keep ourselves busy
proper time management, no? And anything, no, na magre-relax sa atin. So wag natin i-deprive ang ating katawan to have some form of stress management. Kumbaga nag-ano ka, nag anong tawag dito? Nagde-declutter ka ng stress sa katawan, no? So wag natin baling wala yun. Okay? Okay. May tanong lang po ako bago tayo tumuloy dyan. So if ever po, kung meron tayo sa lamesa, kasi ito usual po itong question na itatanong din po sa akin. So sa umaga, kung ikaw po ay merong alak dyan or carbonated drinks at meron kang coffee, no? Meron ka ring aloe. So, tinatanong, pwede po ba? Siyempre, alam natin ang coffee is not good kasi acidic po yun. Ang soft drinks is not also good. No? Kasi acidic po yun. Ang alak, ganun din. Ang aloe po ba ay pwede? Kasi common question po yan eh. Kasi hyperacidity po ako or hyperacidity yung aking ah, paiinumin ng alo, pwede po ba yung actually makakatulong po ang alo. Hindi po siya kontra sa hyperacidity kasi ang akala nila, especially the original, to maasim, so baka mangangasim. Actually, kung isa-search niyo po, alo will be a helpful way para maibsan po yung hyperacidity. Kasi akala nila maasim so hindi rin pwede. Tandaan po natin, hindi po lahat ng maasim ay bawal sa hyperacidity. Ganon din, hindi lahat ng matamis ay pwede sa hyperacidity. Kumbaga maganda yung lasa. Take for example na lang po yung soft drinks. Ang soft drink, hindi po siya maasim. Siya po ay matamis. Pero alam natin, bawal siya sa hyperacidity. So yun po yung notion. So hindi lahat ng maasim ay bawal and one of that is yung alo kasi makakatulong yan. When in fact, kagaya ng banggit ko, pag i-search nyo, ang alo is one way of pwedeng idagdag dun sa medicine na tinitake natin as a supplement para makatulong sa symptoms ng hyperacidity. Okay? So tandaan niyo po yun. Kasi ang acidic na katawan, mas maraming mabibigay na problema. Kaya to counteract that, gawin nating alkaline, yung ating body with the help of aloe. Ang aloe po, hindi po siya acidic kahit siya maasim. Siya po ay alkaline. So siya po ang mag-neutralize sa acidic nating katawan. So I hope that helps. Kaya nga, let's say yes to good nutrition with our napakaraming products. So wag na pong magpagutom, small frequent meals with our shake. And syempre yung ating napakaraming products ang available natin dyan. And dahil talaga namang the best ang ating nutritional supplements, number 1 tayo in the world when it comes to meal replacement, weight management, and well-being, and number 1 in active and lifestyle. And with that, I hope marami po kayong natutunan and see you again next time. Back to you, Coach Jesse.